Same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning! Good morning, baby Toby! Ay, napakaganda mo naman ngayon, DJ Lindsay. Kamusta ka naman? Wala, ganun talaga eh. Wow! Okay naman ako. Yan, ako medyo naman. Umi 80% na tayo na okay. Uy, okay na yan. So pag nag 100% ka na, ililibre mo na ako nun kasi syempre kailangan natin mag-celebrate, di ba? Sige na nga. Yun ang gusto ko. Yun yung hinihintay ko. Kailangan natin. Fishball ka lang. Ay, wow. Uy, alam mo, speaking of street foods meron akong natikman nung Sabado. Ano yun? Oo, alam mo yung dugo? Oo. Yung dugo, tapos sinawsaw siya sa butter ng kwek-kwek. Tapos talaga? pinrito. Ang sarap, Brad. Talaga? Hindi ko pa na-experience yun. Although, minsan lang talaga ako kumain ng dugo as in tinikman ko lang. Yun, hindi ko na inulit. Ang sarap kaya. Oo nga. Wala lang kasi dugo yun eh. Oo. Hindi lang ako market nung Okay, pagkain sige. na yun. Pero ang sarap niya, DJ Lindsay, promise. Sobra talaga. Saan mo natikman? Di ba nung Sabado, nandun kami sa may Santol QC. Oo. So yun, meron ako nakita doon nagtitinda ng kwek-kwek fishball since na-miss ko nga yung mga ganung bagay. Oo. So ako, meron akong nakita doon na yung dugo nga na binalot sa butter ng kwek-kwek. Oo. Talagang tinry ko talaga. Tapos pero square pa rin siya. Square pa rin siya. Okay. And in fairness, napakasarap niya, Brad. Seryoso? As in. May timpla na ba yung dugo kapag kapag, di ba, tumitigas yun, di ba? May timpla na ba yun o as is yung lasa niya? As is. As is? Oo, ang sarap talaga, grabe. Ikaw. Alam mo, kung gusto mo talaga itry mo yun. Kasi panibago yun sa utak ko, panibago yun sa mata ko, di ba? Kaya naman sinubukan ko talaga siya. Oo. Sobrang sarap. Mahilig, yung mga pangga natin mahilig sa ganyan eh. Oo. Alam mo, naghahanap ako doon ng isaw, wala akong makitang isaw doon. Nakakamiss din yung mga ganyan no minsan. Oo, yung mga ganun. Doon nga sa labas ng apartment namin, may nag-iihaw doon. Kaso nga lang di ako makabili. Bakit? Kasi pag umuwi na ako, matutulog na ako eh. So kapag kumain pa ako, Magigising ka na naman. Magigising na naman ako, di ba? Andun na yung antok ko eh, di ba? Di pag kumain, mapupuno na naman energy ko. Tapos ayun, mahihirapan na naman akong matulog. Dapat pala, pag medyo tanghali ka kumakain yan, yes. or hapon pala, hindi tanghali. Siguro mga alas 3. Alas 3, alas 4. Para natunaw na siya, di ba? So para pagka uwi ko, okay na. Kaso nga lang, dito sa labas ng estasyon natin, wala. Talaga? Oo. Sa bagay, at saka yung mga nagtitinda ng ganyan kasi minsan hapon talaga eh. Di ba? Yung talagang nila, mga alas 4, alas 5, ganun sila nagtitinda. Kaso nga lang, yun nga, since pang umaga nga tayo, di ba? Bawal naman tayong magpuyat ng sobra-sobra. Kaya ayun. Pero alam mo, dun sa mga sa mga delivery apps na may mga pagkain, may mga ganong tinda. Ako kasi, gusto ko kasi yung talagang kakagaling lang sa ihaw. Yung legit na. Oo, yun dun talaga. Tsaka naamoy mo yung Kanto usok, foods. di ba? Yung kasi nagpapasarap dun yung usok Totoo yan. Kapag kasi yung nawala na yung lasa ng usok or yung amoy ng usok na yun, parang iba na yung lasa niya. Kahit yung mga calamares, di ba? Iba siya kapag, para sa akin lang iba siya pag in-order mo sa restaurant, iba din pag in-order mo sa bar, pero iba din pag talagang kinain mo lang sa kanto. Di ba? So ikaw, kung papipiliin ka, ano yung pipiliin mo doon? Kanto. Kanto, tama, pa din. di ba? Kanto pa rin. Iba talaga yung lasa kapag kanto di ba? Kasi yun kasi yung kinalakihan mo na kinakain palagi, di ba? Kaya naman ngayon, mga panggano, kung kayo naman ay makakita niya ng mga street foods na try nyo rin naman, di ba? At yung makita nyo yung dugo na binalutan ng kwek-kwek butter, try nyo rin. Promise, ang sarap niya. Kaya nga, sige nga, punta nga ako dyan minsan sa Santol. Food trip lang. Gawin kaya natin yun minsan. Sige, lilibre kita. Oo. Ang showbiz lang. Oo. Di ba? Pag wala na, pag di naharap ng camera, ay naku, ayoko niyan. Titikman lang naman. Titikman. Pero masarap nga yung promise, DJ Lindsay. So mga pangga, enough na tayo sa mga kwentong merienda. Dumako na tayo sa ating sender. So kanina, kapangalan mo pa kanina, no? Kaya nga, napalingon ako nung akala ko tinatawag mo kasi ako. Kaya sabi ni Kuya Jun, hindi, kapangalan mo lang. Guluhin ko sa Toby. Kailan ba kita tinawag na Lara? Malay ko ba? Alam mo mga panggano, kung nakita niyo lang talaga yung tsura doon ni Lindsay. Ako? Ano ba? Sa dami-dami pangalan.
pangalan. Pero ang dami rin talagang Lara. Well, feeling mo maraming Lara na Bay, pangalan. oo naman. Ang dami ko kakilala sa Cavite na Lara ang pangalan. Talaga? Oo, Lara May, ganun. Alam mo ako, isang tao lang kilala kong Lara din ang pangalan. Uy? Sa mga kakilala ko Ayos Oo. So medyo unique pa para sa'yo. Para pero sa ako, akin. pero doon kasi sa Cavite, napakadaming Lara doon, promise. Totoo? May pinsan niya akong Lara eh. Talaga? Lara Sumilang. Oo. Yung kilala ko naman, Lara Me. Di ba Lara May ako? Yung kakilala ko, Lara Me. Ang galing. Wala, sabi ko, ang small world naman ito. Pero gano'n kasi karaniwan na na combination eh. Lara May, Lara Me, mga gano'n. Sa Cavite gano'n din. Talaga? Kapatid ng kaklase ko dati, Lara May. Ano ba yan? Pero excuse me, yung pangalan ko, may pinagkuhanan yan ha. Bakit? Yung Saan? Lara, Lazaro, tsaka Ramona. Yung May, Mauricio, yung Emeteria. Pangalan ng grandparents pala ko yan. So kaya Lara May. Kaya Lara May. Ayos, no? Samantalang ako, Andrew. Yun Oo. lang. Baka Andrew E. Salamat Di man lang yung isa sa mga apostoles, no? Diba? Na Andrew E talaga, no? Hindi, si Andrew Ino na. Malay Oo, mo. alam ko. Pero ang sa akin lang, yung sa pangalan ko, tinamad kasi yung nanay ko. Yun talaga yung istorya nun eh. Tinamad? Paano? Oo, tinamad yung magulang ko kasi minamadali na daw sila. Oo. Kasi yung dalawa kong kuya, pares JB, Oo. Jolly Boy, tsaka Jimmy Boy. Oo. Tapos Tapos pagdating sa'yo, tinamad. tapos yung kapatid ko naman na dalawang babae, Mary Ellen tsaka Mayrel Elise. Oo. So ako, Andrew. Naiiba ka talaga, baby Toby. Alam mo talagang sinabi talaga sa akin ng nanay ko, minamadali daw kasi sila nun ng doktor. Oo. Kaya ayun, Andrew na lang, sige na. Napilitan. Sana man lang naisip ni mama mo, no? Baka nakikinig sa atin si mama mo. Jay, di sana Junjun po. Pero okay na rin yun. At least hindi ako nakahalang or hindi naman kaya nakahalera Hanay, oo. doon sa Jolly Boy tsaka Jimmy Boy. Kung nagkaton, hindi ako, Jerry Boy, ganun. Junjun boy. Junjun Boy. Junjun Lahat boy. may boy, di ba? Junjun boy. Ay, nako. At anyway, no, nawawala na naman tayo sa topic natin. Sorry na po. Sorry na po, direct. Naging usapang pangalan eh. Oo. So eto na nga, yung ating sender kasi kanina, DJ Lensay, no? Hindi niya daw alam kung ano yung pagkakaiba ng pagbibigay motibo at pagiging kind lang or mabait lang doon sa kinakausap. So para sa'yo, bilang kapwa Lara mo siya, no? Oo. Ano ba yung pagkakaiba ng pagiging mabait lang sa pagbibigay motibo? Kapag may motibo, may kasamang flirty na na gestures, ganyan. Pero kapag mabait ka, plainly, being nice lang talaga. Yung Okay. gagawan mo siya ng pabor kahit wala kang gustong kapalit, ganyan. Pero tingin mo ba? Oo, ano yan? Pero tingin mo ba, no? Na factor din dito yung fact na may gusto ka sa kanya. Kaya nabibigyan mo ng motibo or ng mali siya yung mga ginagawa ng Ng kabaitan. Oo, ng meaning. Feeling ko hindi. Bakit? Feeling ko kasi, iba kapag halimbawa, ito example, mabait ka lang, nagbigay ka ng welcoming food para dyan sa kapitbahay mo. Plainly, welcome to the neighborhood, ganyan, kapakilala mo yung sarili mo, tapos iaabot mo yung pagkain. Ngayon, kapag may nagpapakita ka ng motibo, pupunta ka doon nang pakita ang cleavage, ganyan, tapos mega sexy yung suot, tapos mega pabango ka, tapos, hi, welcome to the neighborhood, you're so gwapo naman. Ako nga pala si Lara, ganyan. May asawa ka na, may girlfriend ka na. Yung parang ganon, tapos flirty yung mga galawan mo. So yun. Pero ito naman siguro, base sa message niya, siguro na naisip ko dito, matagal na silang nag-uusap eh. Oh. Tapos ngayon, eto na, fall na rin daw tong si Lara, no? Ang awkward, diba? Sige, Pero let's say hindi ako. ikaw yan, ha? So yun na nga, medyo na-fall na nga din daw talaga. Kaya ngayon, iniisip niya kung ano ba talaga ang pagkakaiba nga nung pagiging kind lang sa pag-flirt, di ba? So ngayon, napapaisip nga rin ako, what if nga, what if nga factor din dito the fact na nagkaroon din siya ng feelings Oo. doon sa sa kausap niya. Kasi syempre, di ba, kapag naman wala ka naman talagang pakialam or hindi ka talaga na-fall doon sa tao na yun, Dead mo parang lang. wala lang naman di ba? Oo. Dead mo lang, kabaitan lang naman yun. Ngayon, nung na-fall siya, siguro nakita ko dito, doon siya nagbigay ng mali siya sa mga ginagawa. Kasi Sobrang syempre, tama ka dyan. kapag gusto mo kasi yung tao, di ba, magkikreate ka ng certain scenario sa utak mo no? Na kung saan bawat galaw niya, bawat movements niya, Oo. bawat sinasabi niya ay may meaning. All about you? Oo, di ba? Kahit na sabihin natin yung mga patama niya sa Twitter, sa Facebook, sa mga story niya, it's all about you. Totoo. Kasi nga, may gusto ka. Kaya Na-fall ka. nga,
Kaya nga alam mo, very thin line para sa amin ni Baby Toby kapag meron kang tawag dito, feeling mo binibigyan ka ng motibo or nagiging nice ka lang or nagiging nice lang sa'yo yung tao. Diba? Kasi mabibigyan lang ng meaning yan kung lalagyan mo ng meaning. Tama, di ba? Oo. Kung malisyoso ang tao, magkakaroon talaga ng meaning yan. Diba? Ngayon kung hindi naman talaga, wala naman talaga yan. Totoo. Oo, marahil ganyan din siya sa iba, di ba? Hindi mo alam, di ba? Marahil, madami pa siyang kausap ngayon na kung saan nag-flirt din siya or Totoo. ginagawa yung mga ginagawa niya sa'yo. Totoo. For example din, Baby Toby, pwede pa ba magbigay ng example? Halimbawa, ikaw yung tipo ng tao or tipo ng babae na mabeso-beso kapag may nakikitang Ayun pa. kakilala o di kaya naman may naipakilala sa'yo, beso-beso, ganyan. Sa iba kasi normal yan. Pero kapag binigyan mo ng meaning, Ay, nako. ay isipin mo is, ang landi nitong babaeng to. Oo, hindi naman, hala, kinis niya ako. Oo. May gusto sa akin. Ay, hindi Ganyan. pwede yun. Oo. Kasi na-experience ko na yan before dun sa isang jowa ko. Di ba mahilig ako makipagbeso-beso, ganyan. Tapos, ang nangyari, noong nakita niya, na-witness niya na nakikipagbeso-beso ako, even sa mga lalaki friends, binigyan niya ng meaning, ba't ganyan ka? Ganyan ka pala? Sabi sa akin ganun. Wow. Uy, ganito talaga ako. Sorry. Does it offend you? O sige, ititigil ko para lang matigil ka din. Ganon. Alam mo yung mga ganung bagay lang mga panggano. Yung mga ganyan, dapat hindi natin binibigyan ng motibo. Oo. The fact ng nga meaning. lang talaga na nagkaroon tayo ng isang ng feelings sa kanya, no? Kaya lang natin nabibigyan siya ng meaning, di ba? True. Dapat wag tayong asyumero at asyumera. True. Okay, yun lang naman yun. Wag kagad tayo magbibigay ng kung ano-anong meaning sa mga bagay-bagay na pinaggagawa niya sa'yo. Sabihin na natin, Kesyo, Hodang, napakabait niya sa'yo. Ginagawa niya, tinutulungan ka niya sa mga bagay-bagay, tinutulungan ka niya sa mga problema mo. At kapag may problema ka, andyan siya palagi sa likod mo. Ay nako, ganyan din siya sa iba. Oo. At darating din yung time na titigil din siya sa pakikipag-usap sa'yo, i-ghost ka rin niya. Tapos ikaw, magmumukmo ka na naman sa isang tabi, iiyak, di ba? Kasi broken ka, kasi nag-assume ka. So, Oo. ibig sabihin, kasalanan mo rin naman. Kaya always check the label. Magtanong ka, uy, may gusto ka ba sa akin? Nagpapakyut ka ba sa akin? Ganon. Liligawan mo ba? Kasi ganyan ako, Baby Toby, para hindi ako nagwa-wonder. Talaga? Oo. Totoo. May gusto ka ba sa akin? Parang hindi ko masabi yun sa ano eh. Totoo. Sabi ko, parang naalala ko pa noon, anong magiging benefit ko kung magiging jowa kita? Sabi ko gano'n. Ano sagot sa'yo? Ano mangyayari? Di napatigil siya, tapos parang napaisip siya. Kasi ang straightforward, di ba? Oo, napaka-straightforward nung ganun. Wala Pero syempre, eh. iba-iba nga naman talaga ang Ganun tao, talaga no? ako Kung eh. prangka kang tao, katulad ni isang Lara dito, ni Lindsay. Di ba? Oo. Di ba? Kung gusto mo, ganun din naman ang pwede mong gawin, no? Pero ang masasabi lang namin dito, pwede kang magtanong-tanong sa kanyang mga tropa. True. O what if ganun lang talaga siya or hindi naman kaya baka naman talaga may gusto talaga siya sa'yo. Magtanong-tanong ka para masagot ang iyong katanungan. Okay? True. So anyway, bago ko ibigay ang mikropono kay DJ Lindsay, ipapadinig ko muna sa inyo ang ating papahulaan for today's video. Oh, exciting. Kaya naman Lola Kerps, pasok! Ito ang Energy FM Super October, the 25th year anniversary promo nationwide. Tunog, pera, Eto na nga mga pangga, kung kayo ay matalas ang pangdinig, ay nako, eto na ang game show para sa inyo. Mataray. Game show, no? Game show. Na kung saan pwede kang manalo ng 1,000 ora mismo. Kaya naman, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Makinig na kayo. Parang Darth Vader. Para siyang Morse code. Go, push. So kaya naman, eto na ang ating clue, no, mga pangga. Ito ay Uy, yung medyo madali naman. Grabe ka naman. pleasurable. Oy! Pleasurable. It's pleasurable. Pleasurable ba? Alam mo yung mga ano mo, clue mo, laging mahalay. Wow, pag sa akin, mahalay ka agad. Pag sa inyo, wala lang yan. Oo. Yan Ikaw tayo, talaga, kakausap lang natin sa mga malisya-malisya, eh, no? Oo nga pala. Ako, pag ako nagsasabi ng pleasurable, mahalay, ganun. Oo, ganyan. Napaka-grabe mong malisya na itong mga to sa akin.
Napakabait kong tao, guys. As in, sobra ultra mega. Kaya naman mamaya abangan nyo ang programang Sincerely Cara mamaya yung alas 12. Oo. Doon po kayo manghuhula, okay? Para nang sa ganun, 1,000 ang mga pa sa inyo. Ba't ka tumatawag? Kasi parang nag-pause ka doon. Parang di wala ko sa Laman ako eh. Sorry na naman. timing na timing. Eh yung ano kasi, namababad na eh. Kapag Oo. siguro hindi ko pa nilunok yun, tatalsik ng tatalsik, di ba? Ay, nako. Anyway, for the meantime, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakakasama mo at nakakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby na pwede mong stalk sa lahat ng kanya social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Alright? Pangga, magbalik tugtugan muna tayo. Tumuntok lang dito sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo